Hello guys! So, ang daming kong natatanggap na message na bakit di ka pa umuwi, na nagkakagulo na dyan. Ang sagot ko naman as long naman na safe yung location ng mga amo ko, yung area nila, hindi ako uuwi. Bakit ako uuwi, di ba? So, this is only my opinion guys. May kanya-kanya tayong opinion. Ako, wala akong sinisisi sa pagpunta ko dito. Mas lalong hindi ko sinisisi ang gobyerno natin kasi ginusto kong pumunta rito. Kahit pa paano naman, hindi naman nagpapabaya yung embahada ng Pilipinas dito sa mga Pilipino, mga kababayan nating Pilipino. So, wala akong sisisihin kundi sarili ko. Ginusto kong pumunta rito at alam ko ang history background ng bansang ito at alam ko rin na nakaban, pero mas pinili ko pa rin pumunta rito. Although, kailangan ko sanang bumalik ng Saudi kasi doon talaga yung ko, may re-entry visa ako at 6 years akong nagtrabaho doon, pero mas pinili kong pumunta rito sa Lebanon kasi kahit papano nakahanap naman ako ng isang pamilya na matutugunan lahat ng pangangailangan ko. Kahit papaano ngayon, nung nandito ako sa Lebanon, nakakapag-start ng negosyo, nakakapag-ipon na din, at malaking tulong sa pag-aaral ng anak ko sa college. At dito halos wala naman akong gastusin, libre lahat. Minsan lang gumagastos din pag may mga gusto akong bilhin na mga Pinoy product. So, syempre, alangan naman na obligahin pa sila. Pero kahit anong sabihin ko pag may kailangan ako, hindi naman sila madamot. Kung ano yung sabihin ko, yung mga, especially yung mga personal hygiene o mga ibang needs, hindi naman sila hindi naman sila yung tipong amo na madamot. So, swerte ko rin. Kaya naiintindihan ko yung ibang Pilipino na hindi makauwi-uwi. Kasi nakahanap sila ng pamilya o amo na mabait. Alam niyo naman, swertehan lang sa pag-abroad, swertehan sa pagkakaroon ng amo na mabait at matutugunan lahat ng pangailangan mo. I mean, hindi mo kailangan gumastos. So, sa Saudi kasi, halos walang natitira sa akin kasi yung ibang pangangailangan ko doon na obligasyon sana ng amo, ako yung galing sa sarili kong pera. So, no choice. Hindi sa no choice, pero dito na lang ako bahala na si God nang bahala. Si God nang bahala sa akin kung ano man yung mangyari sa akin dito. Wala akong sisisihin ni sinong tao o gobyerno natin. Choice ko ito, kaya kung anong mangyari sa akin dito, handa kong tanggapin. Kung dito ako mamatay, kung sakasakali man, tatanggapin ko yun kasi itong buhay na to hiram ko lang naman kay God. Pero I trust God na balang araw huhupa din ang kaguluhan dito at babalik din sa normal. Although ganun na talaga at nasa Biblia naman talaga yung nangyari ngayon. So, I trust God. Kay God lang ako. Nagdarasal ako ng mataimtim na balang araw matatapos din ito. So, wala akong pinagsisisihan ng pagpunta dito. Masaya ako dito at yun nga, ayokong umuwi kahit may mandatory. Hanggang safe yung lugar ng amo ko, hindi ako uwi, dito lang ako. Hanggat hindi ko natutupad yung mga plans ko o yung marami pa kasi akong gustong gawin sa buhay na hindi ko pa nakakamit. Ganun talaga. Life must go on. So, wala akong pagsisisihan. At hindi naman ako natatakot mamatay. Lahat naman tayo papunta doon, 'di ba? Magdasal lang tayo ng mataimtim at alam ko God is good. So, yun lang guys. Sa mga nagsasabi na umuwi ka na lang ganito, wala kailangan ko pang mag-stay dito. Kasi once na umuwi ako, di na ako makabalik dito. Alam nyo naman na hindi sila nag-i-issue ng OEC. Yun lang naman kailangan namin dito, OEC. Lalo na yung mga matagal na gusto rin nilang makapagbakasyon, makasamang pamilya nila. Pero yun nga, once na umuwi sila, mahirapan na silang makabalik. Ang hirap pa naman mag-apply ngayon, di ba? Lalo na yung mga may edad ng katulad ko. Dito kasi, kahit may edad ka na, kung gusto ka pa rin ng amo mo, pwede ka pa rin bumalik kasi yun nga, kailangan ng UEC. So, yun lang guys.
Sa mga kapwa kong nandito sa Lebanon, magdasal lang tayo na sana balang araw matatapos din ito at alam natin na hindi tayo pababayaan ni God. At salamat din po sa Embahada ng Pilipinas. Alam kong lagi silang nandyan nakaalalay at hindi naman tayo pinapababayaan. Although yun nga lang, ang pinakaasam-asam natin ay ang UEC, pero hindi rin po natin sila masisisi kasi gusto rin nila na walang mangyari sa atin. Ang iniisip din nila yung kaligtasan natin. So ginusto naman nating pumunta dito, alam nating nakaban, alam natin na yung gulo dito, pero choice natin pumunta dito. So wala dapat tayong sisihin, kundi yung mga sarili natin. So yun lang guys. So sana Lord, matapos na ito. Pray lang po tayo at matatapos din ang lahat ng ito. God is good, laging nandyan. Alam kong hindi niya tayo pababayaan.